Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 30. Sa ebanghelyong ito, makikita natin na ang mga tao ay nakikipag-usap kay Juan Bautista sapagkat sinasabi nila na si Jesucristo at ang mga alagad nito ay nagbibinyag din. At para bang ang sapantaha o ang iniisip ng mga taong ito ay mayroong kompetisyon sa pagitan ni Juan Bautista at ng Panginoong Jesucristo. Ngunit sumagot si Juan. Sinabi niya, walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Kaya't binigyan linaw ni Juan Bautista na hindi siya ang Mesiyas. Hindi siya ang Kristo. Siya ay ang tinig sa ilang na sumisigaw upang ihanda ang pagdating ng Panginoon. Siya lamang ay sugo na nauna kay Jesucristo. Kaya't nagbigay ng halimbawa si Juan Bautista. Sinabi niya, sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. At sinasabi ni Juan Bautista, sa kasalan, hindi siya ang lalaking ikakasal. Siya lamang ang abay. Siya ang kaibigan ng lalaking ikakasal na naghahanda ng lahat para sa kasalan. At sa oras na marinig niya na ang tinig ng lalaking ikakasal, siya ay maligaya na sapagkat nagaganap na ang kanyang inihanda, ang kasalan. At sa kasulatan, ang kasalan ay palaging inihahalin tulad sa paghahari ng Diyos. Maraming mga talinghaga sa bagong tipan, kahit pa sa lumang tipan, na ang pagliligtas na dala ng Diyos ay katulad ng kasalan. Pagliligtas sa kanyang babaeng minamahal. Sa lumang tipan pa nga, ang babaeng minamahal na larawan ng bayang Israel na nagtaksil sa pag-ibig ay muling kinuha ng Panginoon. Muling minahal at muling ibinalik sa kasal. Binigyang dignidad at ginawang babaeng minamahal muli. Mababasa natin ito halimbawa sa aklat ni Propeta Oseas. At ganun din sa bagong tipan, makikita natin na ano ba ang kasalan na dala ng Panginoong Hesukristo. Katulad sa lumang tipan, pakasalan ang babaeng hindi karapat-dapat. Linisin ang babaeng marumi. Damitan ng damit pangkasal ang babaeng walang dignidad. At sa katuruan ng simbahang Katolika, ang pinapakasalan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang simbahan. At sino ba ang simbahan? Ang simbahan ay tayong lahat. At kung titignan natin ang ating mga buhay, ang ating kahinaan, ang mga kadilimang nangyari sa ating kasaysayan, maging ang ating mga kasalanan, maaari nating sabihin, hindi ako karapat-dapat mahalin, hindi ako karapat-dapat pakasalan. Ngunit katulad ng sinasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang gagawa upang tayong lahat ay maging karapat-dapat. Kaya nga makikita natin, ang kasalan ay naganap nung si Jesucristo ay naipako sa krus. Sabi ng mga ama ng simbahan, ang krus ay katulad ng higaan upang mag-isang
buhay, mag-isang katawan, ang Panginoon at ang simbahan. Dahil sa pag-ibig. Kaya nga ang krus ay tanda rin ng paglilinis sa babaeng papakasalan. Nung dumanak doon ang dugo ng ating Panginoon, nilinis tayong lahat upang maging karapat-dapat tayo sa kasalan. Kung babasahin nga natin yung aklat ng pahayag, sinabi roon na ang mga taong nakadamit ng puti, katulad ng mga damit pangkasal, naging puti, naging busilak dahil hinugasan ng dugo ng kordero. At kapag babasahin natin ang mga huling kabanata ng aklat ng pahayag, naroon ang kasalan at ang ikakasal ay ang kordero. Ikakasal sa bagong Jerusalem, sa bagong simbahan. Kaya napakagandang pagnilayan ng ebanghelyong ito sapagkat sa ilalim ng mga salita ni Juan Bautista, naroon yung pag-ibig ng Diyos na ayaw sumuko, na paulit-ulit na isyakapin at mahalin tayong lahat. Kaya nga sinabi ni Juan Bautista, bilang propeta, inihahayag niya ang kasalang ito. Inihahanda niya ang kasalang ito. Kaya nga, sa kababaang loob ni Juan Bautista, sa huling talata ng ebanghelyong ito, sinabi niya, kinakailangang siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ang ibig sabihin, binibigyan na ng daan ni Juan Bautista ang kaganapan ng kaligtasang dala ni Hesukristo. Dadakilain si Hesukristo at ang tinig na sumisigaw sa ilang, ang tinig na naghahanda sa salita ng Diyos upang maging laman sa ating buhay ay nagiging mababa, lumiliit upang maging dakila ang ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.